So, naglagay tayo dito ng lupa para may nakakalkal sila at nakakain silang lupa. Kumbaga, meron na tayong Taiwan soil, meron pa tayong What's up mga kalapatids? Ebong Love TV. So magpaparonda muna tayo ngayon sa ating mga warriors. Tara. Siyam na lang sila. Bakit siyam? Kasi meron tayong project. Yung ating si Rob at saka si Dracaris, yung black spread na nabili natin sa Bukawi, pinagparis ko. Kasi si black spread pumaparis na. Si Rob matagal na nating pinalilipad yon, kaso yun yung pares ni Darkcheck, kaso nawala naman si Darkcheck. Maganda ang lahi ni Rob dahil anak yun ng Reiso, no? Anak ng Reiso. So titingnan natin kung magiging maganda yung ilalabas nila, no? Kasi kulang ako sa hen, kulang ako ng mga quality hen, so wala akong choice. Kailangan ko mag-breed dahil merong paparating na race at na pinaghahandaan tayo this fourth quarter ng 2024. Yun yung sa COSA at saka sa BFRC South Race. Ayan, kumuha tayo ng singsing na tig-anim na singsing dun sa dalawang club. So bali 12 ibon ang kailangan nating singsingan para makasali tayo dun sa club race na yun. Most likely fourth quarter yan mangyayari, kundi November ba ganun. So estimated pa lang yun. So kung ngayon February magbi-breed tayo, July, August, September, October, yan yung mga time na titrain natin sila. Mukhang kaya naman kung magkakaroon tayo ng mga kalapate by March and April. Yan. So baka March and April pwede pa tayo makahanap ng mga makapag-breed ng mga lahi natin, ng mga warriors natin para dun sa karera na yun, sa COSA at BFRC, no? Medyo big club yan yung BFRC, kaya siguro kailangan pagandaan natin. O tuloy-tuloy ang breeding mga kalapatids. Tapos balik tayo dito sa ating mga warrior. Ito, so bali binawas natin dyan si Rob at saka si Dracaris. So bali siyam na lang ito. Ayan. So bakit yung mga mata nila ay nagsisipagpikitan? May mga sakit ba kayo? Ha? So nagugutom na kayo. So paliparin ko muna. Labas. Saan ba galing yung isa na yun? Hindi pala yun pumasok yung isang yung isang young bird natin, pumasok dito. Pumasok sa trapdoor. Kaya pala hindi lumilipad. Buti na lang hindi nakawala. Ayan. So bilangan natin, naka-viewing kasi itong mga young bird natin. 7 yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, tapos 5 doon. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Tsaka isang oriental. Ayan, kompleto. So, yan. Nakalagay kasi sila nandito kasi sila sa viewing. In-extend ko hanggang dito sa trapdoor. Tinanggal ko yung harang. Nakalusot yung isa dito, nakapasok sa trap. Ayan na yan sila. Ayan, binuksan ko kasi yan. So ngayon tatakpan natin. Ayan. Dumating na yung mga pinapalipad natin nasa taas. Kumakalabog na Kalabog. Kalabog. Ayan, hindi pa natin kinakalabog. Gusto nang pumasok. Kalabog. 4, 5. Masok, wala kayo magutom. Ayun, pasok na yung dalawa. Isa pa. Yun, Opal, pasok. Isa na lang, si Opal na lang. Yun. Ang bilis pumasok. Very good pasok yung 8. Kain na sila. Siya nga pala guys, meron tayong dagit.
Kaninang umaga pagpasok ko, binilang ko yung mga wires natin ba. Sobra ng isa. So nung pagsilip ko, kitang-kita ko agad tong isa na. Ayan oh. Wala tayong ganyan na white, may white light. Ayan, wala tayong ganyan. Kaso ang problema, walang singsing. Nako! Ano ba klaseng ano to? Netoy. Netoy yata to eh. Walang singsing. Patay kang bata ka. Hindi natin alam kung anong lahi niyan. Tapos wala pang singsing. So ano kaya yan? Breeder? Breeder kaya yan? Mukhang hen eh. Yan, so baka ipamigay natin ito. O hindi ko pa alam. Tingnan nyo yung uhaw nila oh. Grabe, uhaw na uhaw. Yan, nilagyan natin ng Tolome Probiotics. Gustong gusto nila. Halos maubos nila yung isang ano, lalagyan. Kasi hindi natin nilagyan ng tubig kanina. Hindi natin binababaran ng tubig eh. So ngayon, nung nilagay natin oh, halos maubos. Ubos na ubos simot. Kaya pala nagsisipag nanlalatay yung mga mata nila. Uhaw na pala. Sige, inom. Yan. Okay, medyo paggabi na, palubog na araw. Ayun oh. So, isang low fly lang. Hindi na natin low fly ulit. At baka kung saan pa mapunta. O, doon sa mga, baka may nawawalan sa inyo ng ano, white flight na hen na walang singsing. Ayan po oh. So, pumasok dito sa loop natin. Kaya medyo ano siya, haligaga. O, pinakain na natin yung ating mga YB. Tapos lalagyan natin ng probiotics sa kanilang painuman. Ayan. Okay. Sige, inom. Lagay tayo dito ng lupa para may nakakalkal sila at nakakain silang lupa. Kumbaga, meron na tayong Taiwan soil, meron pa tayong Philippine soil. Oh, what are you talking about, man? Yan, Philippine soil. Tapos yun, Taiwan soil. Yan, Taiwan soil, Philippine soil. Ayos. Tayo ngayon dun sa ating breeder section. Papakita ko sa inyo, may bago tayong update dun sa ating breeder. May bago tayong itlog. Pero hindi galing dun sa mga breeder natin. So tara. Ayan mga kalapatids, punta tayo dito sa ating breeder section. Ayan. Ayan, meron tayong bagong update. Yung sinasabi ko sa inyo na itlog, bagong itlog pero hindi sa atin, no? Yung ating magic pair. Binigyan tayo ng imbrick na itlog. Oh my God! Wow! Dalawang fertile na itlog ng Germain imbrick. Excited. So galing yan kay Binoy Slop. Shout out idol Binoy Slop. Ayan. So makikita nyo dyan yung pares ng kanyang breeder na back to back na Germain imbrick. Ayan. So ganda nyan. First time natin magkakaroon ng imbrick kapag napisa yung dalawang itlog na yan. So sana magtuloy-tuloy. Ito natin siniter sa magic pair natin kasi hindi fertile yung itlog nila. Ayan. So 8 days, bali kahapon 8 days. So 9 days yan ngayon. 17. So abangan natin yung pagpisa. Sana mapisa yung itlog. So Germain imbrick. Ayos. Pagka napisa yun, gagawin natin breeder. So matagal-tagal pa. Itlog pa lang eh. Yan. Ito naman guys, yung back-to-back na Vandenbroek. Nagkaroon ng itlog. Ayan. So today lang nagkaroon yan. Hindi natin alam kung fertile yan. So hayaan muna natin madagdagan pa ng isa. So baka sa makalawa magkaroon ng isa pang itlog yan. Yun. Sana makakuha tayo ng lahi dito. Kasi Vandenbroek ito eh. Back to back sa Bio Pigeons. Ayan. Kamustahin naman natin yung anak ng Opal. Ito. Bali more than a week na to. Ayan. Medyo laki nung anak. More than a week. So yan. Yun yung anak nila. Mukhang Opal ang ilalabas. Siyempre back to back na Opal eh. Ayan. Sana alagaan natin yan. Sana hindi magkabulutong. No, para magamit natin sa karera. At ito naman yung sinasabi ko, si Dracaris at saka si Rob. Ayan,
Lagay natin dito sa breeding section para sila ay magpares. Makalahi tayo dito kay Rob kasi may dugo ng riso yan eh. Ayan. Isang black at isang checkered. So excited tayo sa magiging anak niyan. Sana mabigyan. Ito naman si African Black Eagle. Yan, na-miss niyo ba? Tingnan nyo, macho. So cock pala si African Black Eagle. Cock. Grabe yung katawan nito. Solid oh. Solid ang katawan. Apple body. Tapos pinaris natin siya dun sa hen na paris ng kaluluwa line natin. Biniyak natin yung kaluluwa line. At yung hen na to, proven hen na to eh. Edad na to. So dito muna natin pinaris. Yan. Kasi basal pa si African Black Eagle. So maganda na iparis natin siya sa isang matured na hen. Ayan. So titingnan natin maging pares niyan. Medyo dark itong checkered na to. Black Eagle. So baka checkered din ang ilabas niyan. Ayan. Ayan, gandang pares. Parehong apple body. Small to medium size. Ayan. Tapos mas malaki yung katawan ni African Black Eagle. So ayan. Kukuha tayo ng ganyan. Sana maganda yung maging ilabas na ano. So bali prepare tayo sa mga future races, kaso hindi tayo sigurado kung meron tayo may sasakay, no, dahil yung mga young bird natin ngayon hindi pa talaga na-train, no. Kakatapos lang ng mga derby, kung meron mga derby sa mga susunod na buwan, itong first half alanganin tayo na makapagsakay ng mga panlaban kasi hindi pa hinog kumbaga. So mahirap naman pilitin yung mga warriors natin kung hindi pa talaga handa. So magsasayang lang tayo ng mga young birds. Pinakasagad na siguro yung hanggang April may mapapisa tayo. 8 months sila pagdating ng karera ng November. So medyo yun, pinakaano na yun, sagad, no? Sagad na yun, yung pinakasagad na young bird na pwede nating may karera para hindi naman masayang yung entry natin. Alright, so naghanap tayo ngayon ng young bird na kailangan makapag-produce tayo ng 12 young birds hanggang April. So February, March, April, may 3 months tayo para makapag-produce. Kailangan marami tayong stock na mga young birds kasi para nga sa karera marami tayong may sakay, no? Kasi pag kaunti lang hindi naman sobrang dami yung kaya naman ng bulsa din natin kasi masakit din sa bulsa yung entry. Pero at least kung may sakay tayong mga 10, mas malaki yung chance, di ba? Na baka sana may makapagpadulo kahit isa lang. Bago natin tapusin yung video na to, gusto ko palang i-shoutout yung ating mga subscribers at followers. Shoutout sa bago nating subscribers si Mark Rabin Espiritu. Shoutout din kay Uno Lock. Shoutout kay Nino Anyano at saka kay Mark Sampaga. So shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe. Please continue to support my YouTube channel para mas makagawa pa tayo, ma-inspire tayo na gumawa ng mga future videos. Abangan nyo pala yung aking log visit. Mag-umpisa tayo ng panibagong serye ng ating vlog, pinamagatang Palit's Finest. So sa vlog na yon, i-feature natin yung ating mga fancier dito sa Apalit, Pampanga. For shout out, pwede kayo mag-comment dito sa YouTube channel ko or PM me sa aking Facebook page, sa Messenger. O PM nyo ako sa Messenger. Ang Facebook account ko ay Ibon ni Ebong. O kaya naman mag-message kayo sa aking Facebook page na Ebong Loft TV. Ayan. So sa mga gusto magpa-shoutout, PM lang sa Ebong Loft TV or Ibon ni Ebong Facebook page. O kaya naman direktang mensahe dito sa YouTube vlogs. Alright? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang inyong nervyosong fancier, Ebong Loft TV. Bye-bye!